They are new every morning. Great is His faithfulness. Palagay ninyo, anong ibig sabihin yan? It is to give them what? To give them hope. Which Jeremiah also said in chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you hope in the future. You see, hindi po basta-basta binigay lang ni God sa kanila yung eto na mangyayari sa inyo, ganito na kayo, masama na kayo, so puro masama na rin yung sinasabi ni God sa kanila, puro parusa. No. In the middle of it, merong hope. Merong promise na binigay si God. What does that mean? We are not consumed. Sila po mismo ay hindi hinayaan ni Lord na maubos ng basta. Na makonsume na lang basta. Hindi hinayaan ni God na ma-destroy na lang basta-basta. Pwede naman silang i-allow ni God eh. O sige, mawala na lang kayo lahat. Ayaw nyo sumunod sa akin, makulit kayo. I just allow the enemies to invade you, totally crush you, besiege you, destroy your nation, destroy everyone. Pwede naman yun eh. Dahil makulit naman sila sa harapan ni God eh. Pero sabi ng prophet, because of this great God, we are not consumed. Ibig sabihin, mayroon pa rin part ni God na nag-withhold. Mayroon pa rin part ni God na pumipigil sa kanyang sarili na ibigay ng gusto yung kanyang punishment sa kanila. Let me ask the fathers and the mothers. Somehow, dumadating yung time na gusto natin i-discipline yung ating mga kids. Am I right? Sometimes, pinapalo din natin. Sometimes, pinaparanas din natin sila na pag ginawa mo yan, papaluin kita. And sometimes, talaga umaabot sa paluan. Pero there are times when you do that, na habang pinapalo mo, kahit gusto mong maging malakas yung paghataw, parang meron pumipigil dun sa kamay mo. No? Kahit gusto mong lakasan yung pagpalo, parang may pumipigil dun sa kamay mo na pagtama dun sa katawan, sa pwede siguro yan, no? Or sa kamay ng anak mo, medyo tempered na. Medyo mahinat-hinat na ng konti. Parang talagang inaarte mo lang, pero pagtama naman, mahinat na. Somehow, do you understand what I mean? Oh, napapa-oo kayo. Ganun na, no? Sa mga kids, siguro naka-observe na rin yun. Parang galit na galit yung parents ninyo, pero pagdapo sa inyo ng kanilang pamalo, parang hindi naman ganun kasakit. It's because of that. Part of your parents, meron pa rin love na parang nag-withhold, na pumipigil. Alam nyo, there are instances when parents would do that, yung pagpalo, tapos lumuluha. Tapos tatalikod na lang kasi ayaw makita ng anak. Tama ba ako sa mga parents? Sama pinapagalitan yung mga anak, sasabihin ganito, ganyan. Pero deep inside you, lumuluha ka na rin. Kasi ikaw din nasasaktan. May something na nag-withhold sa'yo, that is the great love. Si God, kahit gusto nang ibigay sa kanila lahat ng parusa, because God is a God of justice, somehow, His love, nag-withhold pa. Pumipigil pa rin. No? Kaya nga, sabi doon, we are not consumed. Hindi naman sila totally na-destroy dahil mahal pa rin sila ng Panginoon. Secondly, we are not forgotten. Hindi pa rin sila nakalimutan. Pwede naman sana silang kalimutan na lang ni God. Okay, mahirap naman kayong kausap. Sige, pababayaan ko na lang kayo. Pagka maganda ang sitwasyon, naaalala ninyo ako, hindi pala. Pagka hindi okay situation ninyo, naaalala ninyo ako. Pag okay na yung situation, nakakalimutan ninyo ako. Eh ngayon hindi okay ang situation, kalimutan ko rin kaya kayo. Palagay ninyo, pwede? Fair lang, ano? If God would do that, fair lang eh. Para sa Israelites. Pero somehow, sa atin din minsan, gano'n, ano? Pagka yung hindi na okay yung nangyayari sa atin, we cry to God, Lord, bakit naman ganito? Sana po hindi ganyan, sana po hindi gano'n. Tapos pagka okay na yung mga pangyayari, okay na yung mga experiences natin, wow, masaya, parang everything is favorable and desirable in your life, then you start forgetting about your God. Nakakalimutan. What if during those times, hinayaan ka ni God,
And when you came to the point na kailangan mo uli siya, kinalimutan ka rin. Parang fair lang naman, di ba? Pero, with God, it's not. Bakit? Because of His great love, we are not forgotten. Hindi ka rin nakakalimutan. Somehow, even sa mga relationships natin, ganyan din. Pero sa mga tao, may limitations tayo eh. Dumadating yung time, sige, gusto rin natin iparamdam yung galit natin. Tama ba? Sige, ang maganda sitwasyon ng buhay mo, kinakalimutan mo kami. Hindi mo kami naaalala. Ngayon, nasa ganyan ka. Bumalik ka sa lupa. Diba? Parang buhay ay parang gulong. Minsan ikaw ay nasa ibabaw. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim. Ages ba yun? Gusto mo parang iparamdam din. Yung mga time na yun, kinalimutan mo nga kami. I have heard so many stories about that. Especially relatives. No? Especially relatives. Yung mga kamag-anak namin na yun eh. Nung sila maganda ang buhay, aba, hindi kami kilala. Hindi kami kilala. Tapos nung ganito na kami naman ang magandang buhay, aba, kamag-anak daw kami. Umebeka pa yung joke na yun. Kamag-anak daw kami. Oh, see, even sa atin, may mga limitations din kasi. Pero let me tell you this, with God it's not. With God we are not forgotten. Kahit many times, kinakalimutan natin siya. Pero hindi ka nakakalimutan. Alam niyo yung kanta nga, malilimutan ba? Yung kanta na yun? Sa salita ng Panginoon galit mismo, no? Malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Huwag na tayo umiyak dito. Okay. And then lastly, we are not rejected. Because of His great love, we are not rejected. Hindi ka nare-reject. Pagpunta mo sa ama mo, pagbalik mo sa ama mo, anak ka pa rin. You see, kahit gaano karami ang ginawa kasalanan ng Israel kay God, eh kung tutuusin, pinalayaan na sila sa Egypt, ibinigay na sa kanila yung promised land, dapat sana, ang ganti nila sa Panginoon, yung pamumuhay na susunod na sa Kanya. Ano bang hinihingi ni God sa kanila? Ang sabi ni Moses kay Pharaoh, free my people. That is what God says. The Lord Almighty says, free my people so that they can worship me in the wilderness. Yun lang hinihingi ni God sa kanila eh. Yung kilalanin nila siya bilang kanilang Diyos at worship. Pero what did they do? Hindi pa nakakarating sa promised land, ano nang ginawa? Gumawa na ng golden calf. Kaya sila inabot ng 40 years sa sa wilderness. Do you know that the travel of the Israelites from Egypt to promised land would have taken them 2 weeks ang dapat. 2 weeks. In fact, meron pa nga akong commentary na sabi, 11 days. Wow! O sabihin na natin 2 weeks. O sabihin na natin 1 month para fair, para safe. Pero i-compare mo naman yun sa 40 years. Something happened along the way. Tama? May nangyaring kakaiba along the way, kaya inabot sila ng gano'n. And the very thing that God asked from them, i-worship ninyo o kilalanin lang ninyo ako na inyong God. That very thing, yung kanilang binaniwala when they were out of Egypt already. Pagkaalis pa lang nila sa Egypt, hindi pa sila nakarating sa papupuntahan nila dapat. Tama na sila, gawa na sila ng golden calf. Pero despite that, kinalimutan mo sila? Hindi. Na-reject mo sila? Hindi. When they called on to God, andun pa rin si God to their rescue. Israel, kung iisipin mo, parang sobrang blessed kasi yung favor ni God nasa kanila. Pero let me tell you this also, sila din naman yung sobrang pinarusahan ni God. Because from time to time, nawawala sila sa mapa ng mundo. Alam niyo ba yun? Ilang beses sila nawala sa mapa ng mundo dahil sa kanilang ginagawa kay God at pinaparusahan din sila ni God. Pero, kita mo naman kung nasan sila ngayon. And, the Bible's prophecies confirm that in the last days, sa kanila pa rin nakasalalay ang mga plano ni God. Imagine ka,
Were they rejected? No. They were never rejected. They were punished, yes, but they were never rejected. Why is that? That is because of God's great love. Okay? Secondly, because His compassions never fail. Yun daw pong awa ng Diyos, yun daw pong habag ng Diyos, hindi po nag-fail. Ano bang nalalaman? Okay? Number one, His compassions are always available for us. Wow! Para ka palang may nakadeposito sa bangko na sa tuwing kailangan mo, mag-withdraw ka. Yung habag ng Panginoon, laging available para sa atin. Ang ibig sabihin, ano lang ang kailangan mong gawin? All you have to do is to withdraw it to God, to ask for it, to claim it. Anyway, sa'yo na yun eh. It's just there. You just have to withdraw it. You just have to ask the Lord, please forgive me. Have compassion on me. Hindi po nag-fail. Laging available. Laging available. Hindi po katulad nung mga natawag dito, SIM cards natin na minsan nawawalan ng signal. Na pagka gusto mo mag-dial, wala. No? Yung compassion ni God laging available para sa akin. His compassions are always new every morning. Ito yung nakakatuwang isipin. Every year na lang, marirealize mo, yung palang biyaya, yung palang awa, yung palang habag ng Diyos, laging bago. Laging bago. Hindi po yan yung padagdag ng padagdag. No? Yung parang last year, sinabi mo na yan, eh, nandito ka na. No? 2 years ago, sinabi mo rin yan, so nandito ka na. Padagdag ng padagdag at isusumbat sa'yo, alam mo, sinabi mo na rin sa akin ng last year. Nakalimutan mo lang yata. Nangako ka na rin ng ganyan sa akin last year. No. Hindi ganun si God na parang i-remind sa'yo, ganito, sinabi mo sa akin, ganito, ginawa mo nun. Yung compassion niya natin. Paglapit mo, pagpapatawan, walang pagsusumbat. Walang pagsusumbat. You know why? In 1 Corinthians chapter 13, yung love chapter natin, anong sabi? Love does not keep a record of wrongs. Love does not keep a record of wrongs. Hindi siya naglilista ng mga pagkakamaling ginagawa natin. Para bang, okay, this year, tingnan ko nga kung ano mga ginawa mo. Pagdating sa susunod, ito yung mga ginawa mo last year, number 11. O, so, mag-i-start ka sa 12 ngayon. No? Hindi po katulad nating mga tao. Sa ating mga tao, meron tayong tendency to keep a record. Sa mga magkakaklase lang eh, di ba? Naalala mo ba last week, humingi ako sa iyo ng papel, hindi mo ako binigyan. O ngayon, hindi rin kita bibigyan. Di ba? Naalala mo nung huling exam natin, nakikikopya lang ako sa iyo ng reviewer, ayaw mo magpakopya. Hindi rin kita makakopyahin ngayon. Alam nyo, sa mga magkaka-work, naalala mo ba yung ginawa mo sa akin nun? Humingi lang ako sa iyo ng tulong, hindi mo ako matulungan. O di ikaw, sige, magpuyat ka dyan, di rin kita tutulungan. Somehow, meron tayong tendency to keep a record ng mga ginawa sa atin. And the thing is, it affects our dealing with those people. Tama? Paglapit sa'yo, dapat sana blank wall, dapat sana clean slate. Pero paglapit sa'yo, nakasimango ka na. Ganun ka na. Ikaw naman. Somehow, dapat ang maiisip mo pagka gano'n, o sige, nakalimutan na yung nakaraan. Bago na ulit. Clean slate na. O maganda yun, pero parang kay God lang yata possible yung clean slate, Sa ating mga tao, parang hindi. Kasi nag-iipon tayo. Diba sabi na nila, nagtatanim ng sama ng loob. Itong taong to, tandaan mo, kahit na anong pakiusap mong gawin mo, hindi ka makakakuha ng pabor sa akin. Yeah. Sa mga magkakaibigan, sinira mo pagkakaibigan natin, tandaan mo yan. Hindi ko makakalimutan yan hanggang sa hukay ko.